Magandang gabi ho sa inyong lahat. Good evening, Monsignor. Alam po natin na si Francis of Assisi, dahil galing sa mayamang pamilya, ay noong una laki sa layaw. Laki sa layaw dahil nung una siya daw ay playboy at barkada na masamang impluwensya. Kaya sa dalawang bisyong ito, winaldas niya ang kanyang pera. Siyempre mayaman sila, binibigyan ng kanyang mga magulang. Kaya lang winaldas sa bisyo. Pero alam natin na sa bandang huli, si Francis of Assisi ay nagbago. Hinalikuran niya ang buhay mayaman at namuhay siyang mahirap. Bakit ba? Dahil kapag mayaman ka, at siyempre, pag gusto pang yumaman, ang tiwala mo ay sa pera. Hindi po ba? Kapag lumalaki ang ating pera, gusto pa rin nating lumaki ng lumaki, kaya nagiging slave na tayo ng pera. So yan siguro nakita niya. Kaya nais na lang niyang mamuhay na mahirap. Yun siguro nakita niya sa kanyang mga magulang, parang race for money. Yun na lang ang buhay nila. Yan bang buhay? Hahabol ka ng habol ng pera. Kasi kung ikaw ay mahirap, ibig sabihin ang tiwala mo ay hindi masyado sa pera, kundi sa Diyos. Dahil satisfied ka na lang ng kung ano lang yung mga dapat mong kailangan sa buhay. Ayaw mo nang masyadong magkaroon ng kayamanan. Dahil ang tiwala mo ay sa Diyos. Di ba sinasabi nga, you cannot serve both God and money. Kapag money ang pinaglingkuran mo, pababayaan mo ang Diyos. Kung ang Diyos ang paglilingkuran mo, hindi mo masyadong bibigyan ng halaga ang pera. Kaya ganun ang nangyari kay Saint Francis. Kaya iniwanan niya ang kanilang malapalasyong bahay at ang kanyang naging bahay ay isang inabandonang sira-sirang simbahan sa labas ng Assisi. At doon siya ay namuhay na isang ermitanyo at naging madasalin. Ngayon, isang araw, si Francis of Assisi ay nagsimba. At ang ebanghelyo nung siya'y nagsimba, itong ebanghelyo na ating narinig ngayong linggo. Tungkol sa pagsusugo ng dala-dalawa ng ating Panginoon ng kanyang 12 apostol para ipalaganap ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. So dapat sikapin nila na tanggapin ng mga tao ang Diyos at siya ang maghahari sa kanilang buhay. Sino bang kalaban ng Diyos? Number 1 ang kalaban ng Diyos? Demonyo. So para maghari ang Diyos, dapat alisin yung demonyo. Kaya, anong authority ang binigay ng ating Panginoon sa kanyang 12 alagad? Ang kapangyarihan laban sa demonyo. Ibig sabihin,
para maghari ang Diyos, dapat alisin nila ang demonyo sa buhay ng tao. Hindi po ba? Kapag inalis mo na yung demonyo sa buhay ng tao, maalis mo na rin yung kasalanan dahil ang demonyo ang ang sanhi ng ating pagkakasala. At kapag inalis mo yung kasalanan, dahil kung makasalanan ka, marami kang bisyo, yan din ang sanhi ng iyong pagkakasakit. Hindi po ba? Ano yan eh? Dugtong-dugtong yan eh. Kaya dito narinig natin nang sila'y humayo, anong ginawa nila? They preach repentance. Natalikuran ang kasalanan. Tapos, they drove out demons. Pinalayas sila yung demonyo. At pagkatapos, they anointed many with oil who were sick. O pinagaling nila ang mga may sakit. Kaya kapag naalis na ang demonyo sa buhay ng tao, ang kasalanan at sakit, yan ay nangangahulugan na ang Diyos ay naghahari na. Talo na si demonyo. Pero sabi ni Lord, para mangyari yan, ay maging simple lang kayo. Huwag yung isipin ninyo na sa inyong pag-alis, paghayo, ay kailangan ko ng maraming mga baon. No? Kailangan ko ng pagkain. Kailangan ko ng sack, doon ko ilalagay yung pagkain ko. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng damit na ipambihis. So parang ang naging tiwala mo ngayon sa bagay sa mundong ito, lalong-lalo na sa pera. Ayun ni Lord John, kaya sabi niya, He instructed them, take nothing for the journey. No food, no sack, no money, no second tunic. Ibig sabihin, maging simple. Dahil kapag tayo simple lang, tayo ay nagtitiwala kay Lord. No? Dahil kung siya ang nagsugo sa atin, ipoprovide niya ang ating pangangailangan. Kasi kami, halimbawa, God provided us, no? God is providing us all that we need, no? So that we can concentrate on serving Him. So, huwag masyadong maging abala dun sa mga material na bagay. Kasi makikita yan ng mga tao na yan ay ang naghahari sa iyo, hindi ang Diyos, kundi ang naghahari sa iyo ay yung bagay dito sa mundo, lalong-lalo na yung salapi. Tapos ikaw ay pupunta, hahayo ka para ipalaganap mo ang paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao na kung sa sarili mo mismo, hindi naman ang Diyos ang naghahari sa iyo. Kundi ang mga material na bagay, lalong-lalo na yung pera. So dapat maging simple. Wala kang dadalhin. Di ba? Simple lang yun. Dahil kung wala kang dadalhin, ibig sabihin ang tiwala mo ay kay Lord. Hindi doon sa mga dadalhin mo ng mga material na bagay. Nagtitiwala ka sa material na bagay. Simple lang. Kaya ito ang malakas ang dating kay Francis of Assisi na maging simple. Dahil pag maging simple, nakikita ng Diyos, ay nakikita ng mga tao na ang Diyos ay naghahari na sa iyo. At kapag ikaw ay magpapalaganap ng paghahari ng Diyos, sold out ka, maniniwala sa iyo ang mga tao. Kaya ganyan ang nangyari kay Francis of Assisi. Kasi after that, humayo na siya
Inilaanan niya, iniwanan na niya ang kanyang pagiging ermitanyo, inilaanan niya ang kanyang buhay para ipalaganap ang paghahari ng Diyos. At ito'y ginawa niya sa pagiging simpleng sa kanyang pamumuhay. Alam naman, nakikita naman yata ninyo, yung movie, di ba? Brother Sun and Sister Moon ba yun? Na tinanggal niya yung kanyang marangyang damit. Di ba? So, dahil siya ay ipinalaganap niya ang paghahari ng Diyos sa simpleng paraan. Naku, marami siyang naakit kay Lord. At yung marami din sa kanyang naakit na gusto siyang tularan. Kaya ang ginawa ni Francis, humingi ng permiso sa Papa noon na siya itatayo ng samahan ng mga brothers. Kaya nagkaroon po tayo ng Franciscan Order. Ganyan. No? Kita mo, sa simpleng paraan, marami siyang naakit. Kaya mga kapatid, tayo rin ay sinusugo ng Panginoon. Kahit na hindi tayo aalis sa ating bahay, mamuhay tayo ng simple at makikita ng mga tao na ang Diyos nga ang naghahari sa atin at sila ay maaakit at naisin din nila na ang Diyos ay maghahari sa kanilang buhay.